So hi mga Kabs, kumusta? Sana sa mabuting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. PJTV ako pa ito. Kung di ka pa nakafollow, subscribe sa aking YouTube channel, Facebook page at TikTok account. Huwag niyong kalimutan mag-follow. And please, click na rin yung like and share nyo na rin ang video. Ito na, umpisa natin ang topic natin ngayon. Kaps, ihanda nyo ng mga sarili nyo. Hawak na kayo sa mahahawakan nyo dyan. Kasi magugulat kayo sa video na ito na shinare ni sa totoo lang extreme. Sabi niya sa post niya, Roddy Duterte naging bilyonaryo matapos maging presidente. Nabudol ang sambayanan sa simpleng pamumuhay niya raw. Hahaha. So bale, ang content ng video is pinakita ni Duterte na pangmasa siya. Pangmasa siya, bahay niya simple lang. Para siya sa mga taong bayan. Meron mga kulambo, di ba, sa kwarto? Pero pala, sa likod nito, literal, nasa area lang sa likod ng bahay, meron golf course. Meron golf course, magugulat kayo. Kung gaano nga ba naging mayaman ang isang Rodrigo Duterte nung magiging presidente niya. Handa na ba kayo malaman, ha? Ganito tayo niloko ng mga Duterte. Kahit ako noon talagang paniwala ako na eto na. Etong pag-asa natin para magbago ang bayan. Pero wala. Wala nangyari. Ganun pa rin. Ngayon, eto na. Ano na sila ngayon? Kontra na sa gobyerno. Ay, naku, Diyos ko. Etong video, panoorin nyo, Paki-comment daw below kung ano yung masasabi nyo sa video na to. Comment and share. Maraming salamat. Marami siyang napaniwala na isa siyang matinong at malinis na lider. Kunwari ay simple at payak ang kanyang pamumuhay sa kanyang simpleng bahay sa Barangay Matina sa Davao. Yun ang makikita ng mga tao. Ang hindi nila alam, nasa likod lang pala ng kanyang bahay ang isang malaking golf course sa Davao City Matina Golf Club. At dito siya sinusundo ng kanyang chopper, nakapamalan kay Apollo Kibuloy na wanted sa Amerika dahil sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Matapos magoyo ang 16.6 million Pilipino at mahalal bilang Pangulo, ay naging isang high-end commercial residential center ang 22-hectarean golf course sa tabi ng kanyang bahay at tinawag itong Davao Global Township. At sino ba sa likod ng Davao Global Township? Ito ay walang iba kundi ang kanyang businessman crony na si Fred Yuson. Katabi naman nito ang isa pang residential complex na The Matina Enclaves na pag-aari naman ng isa pang Duterte crony na si Glenn Escandor. Si Escandor ay business partner ni Paolo Duterte sa smuggling ng mga mamahaling sasakyan, mga ukay-ukay, bigas, sukal at pagidroga. Ganyan magtrabaho si Bigo. Kunwari, simple.